Una sa lahat, Yuping-yupi ang tricycle na ito matapos makabanggaan ng isang elf truck sa General Santos City. Naiwan pa sa loob nito ang mga bangkay ng 6 na magkakaanak na nasawi sa disgrasya. Kabilang sa mga biktima ang 1 taong gulang na babae. Nangyari ang trahedya pagkatapos lang nilang magdiwang ng Father's Day. Ang iba pang detalye sa disgrasyang yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-17 araw ng Hunyo, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. China Coast Guard inakusahan ng Pilipinas sa pagbangga sa kanilang barko sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines tinawag na deceptive o mapanlin lang ang pahayag ng China. Umano'y sikretong kampanya ng Amerika para siraan ang COVID-19 vaccine na gawa ng China, gustong paimbestigahan ng Department of Health. Anti-vaccine campaign, layon daw sirain ang impluensya ng China sa Pilipinas. Sa gitna ng sunod-sunod na raid kontra Pogo, mga maliliit na scam hub sa Metro Manila at Central Luzon nagsulputan. 5 Chinese at 1 Pinoy na sangkot sa pamamaril sa 2 pang Chinese sa Parañaque, arestado. Nagpakilalang MMDA enforcer pero hindi naka-uniforme, nagtangkang mangotong sa Makati. Pero nang hingan ng ID, si enforcer tumanggi at sinabing winawarningan lang daw ang sinitang motorista. 60 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Hinihinalang sanhi ng apoy, kandila. 10 ng 3 Pinoy na namatay sa sunog sa Kuwait na iuwi na sa Pilipinas. Higit 20 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea, balik Pinas na rin. Sa Frontline News Abroad, sa pool sa video, 2 naglalakad at nakapayong sa China, tinamaan ng kidlat. Sa Ecuador, 6 patay at halos 20 sugatan sa landslide. At sa Frontline Showbiz, Ria Taide at Alodia Goshing Fiao parehong buntis. Nation's girl group BINI may bagong achievement sa Spotify. Nauwi sa trahedya ang Father's Day celebration ng isang mag-anak sa General Santos City. 10 ang nagsiksikan sa isang tricycle na nagkasalpukan o nasalpukan ng truck. 6 ang patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagkanda ipit-ipit ang bangkay ng driver at 2 pasahero ng tricycle na ito na nawasak at nasubsob sa gitna ng kalsada. Sa gilid nito, ang di na rin gumagalaw na 1 taong gulang na sanggol na babae. Natagpuan naman ang isa pang duguang pasahero sa ilalim ng isang elf truck. Yan ang kinahantungan ng salpukan ng tricycle at elf truck sa National Highway ng Barangay Tambler sa General Santos City kahapon. Kwento ng mga otoridad, 10 magkakaanak ang sakay ng tricycle. Pauwi na sila matapos mag-celebrate ng Father's Day sa dagat. Pero habang binabaybay ng tricycle ang highway, nawalan ito ng kontrol. Lumipat ito sa kabilang lane kung kailan sakto namang papasalubong ang isang elf truck. Mabilis ang takbo ng tricycle at saka yung isa, yung elf. Ang problema doon, yung tricycle kasi andun sa inner. So mabilis ang takbo doon sa inner, tapos umakyat yung gulong nung sa right. So na out of control ang driver. Pumunta siya doon sa kabilang lane, sa lane ng isang sasakyan. Dead on the spot ang tricycle driver at 5 pasahero, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na babae. Habang isinugod naman sa ospital ang 4 pang minor de edad. Labis naman ang hinagpis ng padre de pamilyang si Jomar, kabilang kasi sa mga nasawi ang kanyang misis, habang na-ospital naman ang 2 niyang anak. Hindi nakasama si Jomar sa swimming dahil sa trabaho. Dili masabtan ba na disgrasya sila.
kulbaan ako. Di ko kasabot. Wala ko sa akong sarili. Pag-abot na wala na, ay ada de. Humihingi naman ng tawad ang driver ng elf truck sa mga naulila. Paliwanag niya, sinubukan naman niyang iwasan ang tricycle. Mga yun, ko pasaylo aja ko ninyo kay sa mayo tayo mahimo ano, diskusya man yun. Mao yun akong kan mga pasaylo og unsay kuan ninyo mga financial tabang o magkuan mi andam willing mi mo tabang. Posibleng maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious physical injury at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang isang delivery rider na umamin sa pag-sideline sa paghatid ng droga sa Pasay City. Nabisto ang suspect ng masita lang sa simpleng traffic violation. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Paliko na sana sa Park Avenue sa Pasay City noong nakaraang Miyerkules ang delivery rider na ito nang sitahin siya ng pulis dahil wala siyang suot na helmet at nakatsinelas lang. Hindi na nakuhanan ng CCTV ang mga sumunod na eksena pero nagtangkapang tumakas ang rider. Nung titikitan siya, hindi siya mapakali, tingin ng tingin kung saan, gano'n. So alam naman natin na pag ganyan yung baka meron pang tinatago itong ating suspect. So nung nakahanap ng pagkakataon, biglang tumakbo. Agad namang hinabol at naabutan ng mga pulis ang rider. Dito na natuklasan sa bulsa niya ang 25 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga yan ng mahigit 170,000 pesos. Hindi na ito itinanggi ng rider, pero depensa niya. Sideline lang ho. Dala ho na pangangailangan po sa financial po para sa tatay kong may sakit po. Sa gamot sa tatay kong may bone cancer po. Paliwanag pa ng rider, sinisingit lang daw niya ang pagde-deliver ng kontrabando kapag walang nakukuhang booking mula sa delivery app. Aabot daw kasi ng hanggang 1,000 piso ang bayad sa tuwing nagde-deliver siya ng illegal na item. Kailangan pa hong bumiyahe na maghapon para kumita ho ng ganong kalaki. Hindi rin daw kilala ng rider ang pinagkukuhaan pati dinadalhan mismo ng mga illegal na droga. Contact lang po, tawag-tawag lang po yun. Tapos di-describe lang po yung i-describe lang po yung pananamit ng tao. Pero sa record ng pulis, nahuli na rin daw ang rider noong 2023 matapos masita rin sa checkpoint. Sa pagkakataong yun, marijuana naman ang nasabat sa kanya. Dahil sa nadiskubring krimen, aminado ang Pasay Police, hindi naman nila pwedeng parahin ang lahat ng mga delivery riders sa kalsada. Kaya bukod sa mga oplansita na ilalatag sa daan, tinututukan din nila ngayon ng intelligence monitoring, lalo yung mga may kinalaman sa illegal na droga. Malaking hamon daw ngayon sa mga pulis ang paggamit ng mga kawatan sa ganitong delivery app. While they are in their respective houses, they can make transactions pa rin. Tuloy pa rin yung negosyo. Di natin identify yung kung sino yung courier nila di ba? Unlike kung sila mismo, ma-identify natin yung ating mga suspects pag nagkaroon na ng abutan. Paalala naman ng mga otoridad lalo sa mga rider na masasangkot sa krimen, hindi katwiran na hindi nila alam na droga pala ang laman ng mga ipinapadalang package. Dapat magiging rin tayo na alamin natin kung ano man yung ating i-deliver, kung sino yung ating customer. Kaya inaalam din natin kung legal ba talaga. Maharap ang nahuling rider sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10054 dahil sa hindi pagsusot ng helmet. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 6 na pong pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila, hininalang sa ninang apoy, kandila. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Napatakbo palabas ng mga bahay at nagkanya-kanyang live video ang ilang residente ng Barangay 58 sa Tondo, Maynila. Nagpapasaklolo sila sa sunog na sumiklab pasado alas 10 kagabi. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Kaya ang mga bumbero... Hindi makadaan yung bumbero kasi hindi makabili. Masigop kasi dito guys. Pahirapan sa pag-apula dahil sa mga residenteng kung hindi nakaharang sa daan, sumalubong sa mga bumbero. Pero meron naman mga residenteng walang naisalbang gamit gaya ni John Barbin. Tinawagan ako ng kapatid ko, sabi sa akin, kuya, nasusunog na yung bahay, kaya tumakbo ako dire-diretso dito. Pagdating ko dito, wala na. Sobrang laki na ng apoy.
Ayun na, naglihab na yung taas. Inabot ng alas 2 ng madaling araw bago tuluyang naapula ang apoy. Sa kabuuan, 20 bahay ang natupok, habang 60 pamilya ang naapektuhan. Aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng mga nasirang ari-arian. 3 fire volunteers naman ang nasugatan habang rumiresponde. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhin ng apoy. Pero hinala ng mga residente, nagsimula ito sa bahay na naputulan ng kuryente. Siyempre, wala silang kuryente, nagkandila. Yun ang balita lang, hindi ako sigurado nun. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Malaking balita ngayong araw ang sinasabing banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China malapit sa Ayungin Shoal. Git ng China, Pilipinas ang nambubuyo. Buwelta naman ng AFP, mapanlin lang ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pilipinas na naman ang sinisisi ng China sa panibagong insidente ng banggaan ng mga vessel malapit sa Ayungin Shoal. Kinumpirma ng Beijing ang naturang banggaan. Ayon sa China Coast Guard, iligal na pumasok sa Ayungin Shoal ang resupply vessel ng Pilipinas na naghahatid ng pagkain sa mga Pilipinong sundalo na nakaposte sa BRP Sierra Madre. Ilang beses daw dinedman ng barko ng Pilipinas ang mga babala ng China at nalabag din daw ang International Maritime Collision Avoidance Rules. Tahasan din daw na lumapit ang ating resupply ship sa direksyon ng Chinese vessel kaya nagkabanggaan. Mahigit 5 oras matapos maglabas ng pahayagan China, saka lang sumagot ang Armed Forces of the Philippines. Pero hindi pa rin nila kinumpirma at direktang sinagot ang mga aligasyon ng sinasabing banggaan. Hindi raw nila isisiwalat ang operational details sa nangyaring humanitarian rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi raw nila papatulan at bibigyan dignidad ang mapaninlang ng mga pahayag ng China Coast Guard. Ang pinaka-issue raw ay ang iligal na pananatili at patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China sa ating EEZ. Ang mga agresibong kilos pa rin daw ng China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, tila may naiiba sa paraan ng resupply mission ng militar ngayong araw. The pattern that we've seen from the Philippine side, the only ship that is visible broadcasting AIS, which is what I can track, is the BRP Bagakai. This one looks a little different. We didn't see the Philippine Coast Guard escorting, or at least clearly escorting in from directly from the east. Nangyari ang sinasabing banggaan kasunod ng pagsisimula noong weekend ng panghuhuli ng China sa mga trespasser daw sa inaangkin nilang teritoryo. Ang mga mahuhuli, ikukulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Ayon kay Powell, posibleng maipit ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sakaling may mahuling Pinoy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation, where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back. China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Nauna nang kinundana ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos na ito ng China. Nagbabala rin siya kamakailan na ituturing na act of war sakaling may mamatay na Pinoy sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pinalaga naman ng Philippine Coast Guard ang paninisi ng China. Hindi raw totoong Pilipinas ang nambubuyo sa West Philippine Sea. Sa ulat ng Global Times kahapon, sinabing dineploy ng People's Liberation Army ng China ang kanilang amphibious assault ship sa South China Sea para pagandaan ang mga emergency response sa gitna ng munay pambubuyo ng Pilipinas. Pero ayon naman sa Philippine Coast Guard, dineploy ng China ang assault ship noong June 4 sa Escoda o Sabina Shoal para guluhin ang scientific survey ng mga Pilipinong scientists. Git pa ng Philippine Coast Guard, ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea ay resulta ng iligal na pananatili roon ng China. Idagdag pa ang kanilang pambubuli. Kaya naman maling-mali raw na sabihing ang Pilipinas pa ang nambubuyo sa China. Sa ibang balita, dumarami naman ang mga maliliit na hub ng mga scammer sa Metro Manila at Central Luzon. Napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may mga nagsulputang scam hub sa mga apartment, condominium unit at maging sa mga maliliit na opisina. Ang problema, dahil nag-ooperate sa mga maliliit na scam hub, kumonti ang mga nahuhuli at nasasagip ng mga otoridad. Nasa 20 hanggang 30 ang nadampot sa mga small-scale scam hub, habang daan-daan ang nahuhuli sa mga malakiang raid gaya sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Karamihan sa mga sangkot, pawang mga dayuhan at may mangilan-ngilang Pinoy. Ang fear namin sa PAOK is there will come a point in time
na sobrang galing na nito mga Pilipino, baka makaipon na sila ng sarili nilang puhunan, sila na mismo ang mangi-scam. Hindi na nila kailangan yung mga foreigners. Samantala, si Banban Tarlac Mayor Alice Go naman nakatakdang sampa ng paok ng reklamong human trafficking para yan sa pagpaparenta umano ng kanyang lupa na tinayuan ng Pogo Hub. Ipatatawag ng Senado ang isang dating opisyal ng gobyerno na convicted sa pork barrel scam at ngayoy konektado umano sa Pogo. Base sa dokumentong inilabas ng opisina ni Senator Risa Hontiveros, authorized representative ng Pogo Company sa Banban Tarlac na Hongsheng Gaming Technology ang dating Deputy Director General ng Technology and Resource Center o TRC na si Dennis Cunanan. Sa isa pang dokumento, ipinakita rin ang koneksyon ni Cunanan sa isa pang Pogo Company sa Porac, Pampanga na Lucky South 99 Limited Incorporated. October at September 2020 ang petsa ng naturang mga dokumento. Wala pang bagong tugon ang kampo ni Cunanan pero nauna na nilang sinabi na mula noong October 2022 ay naputol na ang anumang koneksyon ni Cunanan sa Pogo. Nadawit noon si Cunanan sa PDAP scam kung saan sinintensyahan siya ng 26 na taong pagkakakulong. Samantala, patay ang isang kasambahay matapos mahulog sa bubong habang tumatakas sa kanyang amo sa Lucena, Quezon. Base sa investigasyon, Sabado ng hapon nang tumawid ang biktima mula sa 5th floor ng bahay ng kanyang amo. Papunta sana sa bubungan ng pagmamay-ari rin itong warehouse. Habang naglalakad sa bubong, natapakan ng kasambahay ang marupok na bahagi na gawang fiberglass kaya nahulog siya at bumagsak sa sementadong sahig. Dead on the spot ang babaeng biktima. Isa sa ilalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Hindi pa malinaw sa pulisya kung bakit tinakasan ng kasambahay ang kanyang amo. No comment naman ang employer bagamat nangako siya ng tulong sa pagpapalibing sa biktima. Patay ang magkaangkas na lalaki sa Cebu City matapos mahulog ang sinasakyan nilang motor sa flyover. Sa iwalay na disgrasya sa parehong lungsod, nasawi rin ng isa pang rider ng araruhin ng SUV ang ilang nakaparadang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakadapa, duguan at wala ng buhay ang lalaking ito nang madatnan ng mga rescuers sa ilalim ng TESDA flyover sa Cebu City. Yan ay matapos mahulog ang inaangkasan niyang motorsiklo mula sa flyover alas 4 ng madaling araw kahapon. Ang mismong rider naman agad isinakay sa stretcher para isugod sa ospital pero idideklara siyang dead on arrival. Sa investigasyon ng Cebu Traffic Enforcement Unit, pauwi na ang mga biktima na mangyari ang insidente. Hindi pa malinaw kung paano sila nahulog sa flyover dahil walang CCTV pero hinala ng pulis. Medyo malakas po yung buwan nila, yung speed. So, hindi kasi parang curve yung diyan sa flyover. Hindi nakabawi ba. So, nabundol po sa railings ng flyover. Ayon naman sa kaanak ng rider, hindi nila kilala ang angkas nito. Sa barangay Banilad naman sa Cebu City, wasak na wasak ang SUV na ito na umararo sa ilang nakaparadang motorsiklo sa harap ng isang fast food branch noong Sabado. Patay ang rider na kinilalang si Basilio Lopez Jr. Sa lakas ng impact, naputol pa ang paa ng 55 anyos na biktima. Nabundol rin ang isang grab rider na ngayon hirap makatayo at nagpapagaling sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakatulog ang driver ng SUV. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ng 3 OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait noong nakaraang linggo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Inilabas ang mga labi ng 3 OFW pasado alas 5:30 ng hapon. Sila ang mga nasawing biktima sa nasunog na gusali sa Kuwait nitong Miyerkules. Kasabay ng paglabas ng mga labi ang pagbuhos ng luha ng kanilang mga kaanak. Hindi raw kasi nila inaasahang nakakahon ng uuwi sa bansa ang mga mahal nila sa buhay. Si Johanna na anak ng nasawing OFW na si Jesus Lopez, nakausap pa raw ang ama noong gabi bago mangyari ang sunog.
Kinaumagahan, isa na si Lopez sa hindi nakalabas ng buhay sa nasunog na gusali. 5 taon na raw nagtatrabaho sa construction sa Kuwait si Lopez para mapagtapos ang pag-aaral ng 3 nakababatang kapatid ni Johanna. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na may scholarship grant para sa mga anak ng mga nasawing OFW. Naayos na natin yan. Ang OWA, mayroong alalay na bibigay na bereavement and funeral and other benefits for 220. And ang kumpanya ay magbibigay rin ng $10,000, ang Kuwait government $15,000 at inaasikaso pa natin ang insurance. So lahat yan, masasagot na kaagad yan. Ang 6 na Pinoy naman na nakaligtas sa sunog, patuloy na magtatrabaho sa Kuwait. Hindi na muna raw sila uuwi o magpaparepatriate. Kami po ay diretso magtatrabaho dito sa Kuwait kasi hindi naman po kami gano'ng apektado ng sunog. Kami po ay hindi pinapabayaan dito ng ating embahada, ng ating OWA, tsaka ng aming pong kumpanya. Nitong June 12, sumiklab ang apoy sa gusaling tinitirhan ng migrant workers sa Kuwait. Base sa investigasyon ng mga otoridad doon, short circuit o problema sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Pinakulong na rin ang 3 sangkot, kabilang ang may-ari ng gusali dahil sa umano'y kapabayaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 21 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Magsasagawa naman ng search operation para sa isa pang nawawalang Pinoy ang mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa kapal. Emosyonal habang nagpapasalamat si Christian Domarique. Isa siya sa 21 tripulanting Pinoy na ligtas na nakauwi sa bansa kanina. Si Domarique ang kapitan ng barkong MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Kwento niya, papunta sa India ang kanilang barko nang mamataan ng isang speedboat alas 9 ng umaga noong araw na yon. Inakala raw nilang fishing boat ito dahil may nakita silang tao. Pero nang makalapit sa kanilang barko, nadiskubre nilang dummy ang mga ito. Sobrang bilis po niya. Lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yung unang pagsabog, siyempre pakiramdam namin, yung takot na takot. Nabingi raw sila sa lakas ng pagsabog. Kita naman sa kuwang ito ng kapwa tripulante ang pinsala dulot ng pagsabog. Bandang 1:00 naman ng hapon, inatake sila ng drone. Nang bilangin ng mga sakay ng barko, doon nila na lamang nawawalang isang tripulante sa engine room. Naghanap na sa kanya, so sobrang bilis ng pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. Ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin, kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagsasagawa ng search operation sa nawawalang tripulanting Pinoy. He is missing. He has not been found. And he has to be searched before we can make conclusions. 2 separate operations ito. Yung immediate na pagsagip ng 21 to get them out of harm's way. And then yung search operation dito sa ating nawawalang tripulante, which we understand will also entail a salvaging operation for the ship. Bagamat ligtas na, trauma naman ang inabot ng mga tripulanting Pinoy. Yun nga, sabi ko sa iyo, pag may kumalabog lang, yung nasa Bahrain kami, yung kasama naming OFW na babae, kumalabog lang yung maleta niya, natumba. Lahat kami lingunan eh. Ganon po kami ka-trauma ngayon. Pag may konting kalabog lang. Kaya nga, yun nga, siguro magpahinga muna kami ng mga ilang buwan. Isinailalim na sila sa medical examination. Nakatanggap din ang bawat isa sa kanila ng tulong pinansyal na higit 200,000 pesos. Galing yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito na ang ika-4 na pag-atake sa mga barkong lula ng mga tripulanting Pinoy sa Red Sea mula noong November 2023. Una na riyan ang MV Galaxy kung saan 17 Pinoy crew nito ang nabihag. Ang mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga barkong dumadaan sa Red Sea ay bilang pagsuporta nila sa Palestine sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Kasunod naman ang insidente, pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers kung kailangan ba ng total deployment ban sa mga barkong dadaan sa Red Sea. Sa ngayon, may direktiba sa mga ship owner na iiwas sa Red Sea ang ruta ng kanilang mga barko. May right to refuse policy rin kung saan pwedeng tumanggi ang tripulanting Pinoy. Ayon sa record, may consent ng seafarers, no?
But we want to look at that closely, kung paano isinagawa yung consent, number 1. And number 2, kung paano tinupad ng ship owner yung mga regulasyon. We want to review the current policy and see how else we can make the policy stronger. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, bahagi ng Cannon Road, packet ng Baguio City, nagmistulang waterfall. Mga motorista takot tuloy dumaan. Department of Health gustong paimbestigahan ng umano'y sikretong kampanya ng Amerika sa Pilipinas para siraan ang COVID-19 vaccine na gawa ng China. At lalaki sa Makati nagpanggap na MMDA enforcer at nagtangkapang mangutong. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi raw prioridad ng bagong talagang pinuno ng Davao Police Regional Office ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ginit ni Davao Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa ginawang turnover ceremony sa lungsod kahapon. Yan ang top priority. The top priority is still the PNP mission. Prevent and control crimes, maintain peace and order, ensure public safety and internal, and secondary ang ibang mga issues ngayon. Si Torre ay dating hepe ng Quezon City Police District. Itinalaga siya ngayon sa Davao kapalit ni Police Brigadier General Alegre Martinez. Kasunod ito ng paghahain ng arrest warrant kay Kibuloy noong nakaraang Lunes kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Matatanda ang binatikos siya ng ilang malalapit sa pastor, kabilang sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, labis daw ang pwersang pinakita ng mga pulis para lang sa paghahain ng warrant of arrest. Iniimbestigahan ng MMDA ang peking enforcer na nanita sa isang motorista sa Makati. Sa viral post, pinara na nagpakilalang MMDA enforcer ang motorista sa kanto ng Arnaiz Avenue at Osmeña Highway sa Makati. Beating the red light daw ang kanyang violation at pinagmumulta ng 2,000 piso. Itinanggi ng motorista ang paglabag at sinilip ang dashcam. Napansin naman ng motorista na hindi uniformado at walang plate number ang motorsiklo ng nagpakilalang enforcer, kaya hiningan niya ito ng ID. Pero agad daw siyang pinaalis ng enforcer at sinabihang warning lang ang paninita. Ayon sa MMDA, wala silang deployment ng mga enforcer sa nasabing lugar. Inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng nanghuli na posibleng sampahan ng usurpation of authority at robbery and extortion. Na-screenshot ko naman yung picture niya, pinapaalam ko baka pwedeng natanggal na o dating enforcer or hindi talaga related sa MMDA at nagpapanggap lang at mukhang yun nga, ang tendency niya is mangutong talaga at mag-extort. Naniniwala ang Department of Health na dapat imbestigahan ang umano'y sikretong kampanya ng Amerika para siraan ang Sinovac COVID-19 vaccine ng China. Ayon sa investigative report ng Reuters, layon ng kampanya ng Amerika na kontrahin ang lumalagong impluwensya ng China sa Pilipinas. Nagpakalat daw ng maling impormasyon ang US military sa online platform na X. Ginamit daw nito ang higit 300 accounts at nakasentro sa Tagalog-English na slogan na #China ang virus. Nagsimula umano ang kampanya noong 2020 at natigil noong 2021. Sa ulat ng South China Morning Post, nagbabala ang Sinovac na magdudulot ng malaking sakuna ang nabalitang kampanya ng Amerika. Git naman ng DOH, dapat tignan ng mga otoridad ang findings ng Reuters. Samantala, hindi naniniwala ang dating head ng Vaccine Expert Panel ng gobyerno na nagkaroon ng smear campaign laban sa Sinovac.
And we were running after each manufacturer ng vaccine kung sino makakabigay sa atin. And at that time, ang China ang naunang nagbigay ng vaccine sa atin. So I received that and along with many other people I know, and okay naman kami. Matapos ang long weekend, malaking oil price hike naman ang sasalubong sa mga motorista bukas. 85 centavos sa magiging dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 75 centavos naman sa kada litro ng diesel. Tataas naman ng 1 peso and 90 centavos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa mataas na demand ng krudo sa iba't ibang bansa at pagbaba ng inaangkat na krudo ng Saudi Arabia at China. Imbes na power rate hike, bawas singil sa kuryente ang patutupad ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa utility company, halos 2 piso per kilowatt hour ang ibabawas sa June billing. Katumbas yan ng halos 400 pesos na menos ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco, pinag-utos kasi ng Energy Regulatory Commission utay-utayin ang paniningil ng mas mataas na generation cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Hatiin ang nasabing singil sa loob ng 4 na buwan o mula Hunyo hanggang Setyembre. Sa WESM kumukuha ng supply ang Meralco pag di sapat ang kuryente mula sa mga pangunahing planta. Unang inanunsyo ng Meralco nung nakarang linggo na magpapatupad ito ng taas singil ngayong buwan dahil sa pagnipis ng supply sa Luzon. Ratsyada na tayo ng mga showbiz update this Monday. Palaisipan ngayon online ang recent post ni Derek Ramsey with tag pa sa misis niyang si Ellen Adarna. Say ng netizens, buntis na kaya si Ellen? Pero ito kumpirmado, ang mag-asawang sina Rhea Atayde at Azanjo Marudo expecting parents na. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Matapos ang mga bulong-bulungan na nasundan pa ng kasalan, it's confirmed. Buntis na nga si Rhea Atayde sa panganay nila ng mister na si Zanjo Marudo. Sa Instagram ni Rhea, looking extra happy sila ni Zanjo habang nasa isang beach. Si Rhea, ibinida naman ang kanyang growing baby bump. Ang caption ni Rhea, "To the dad you already are and the dad I know you'll be. Love you. So excited for this new chapter with you." Sabay pagbati ng Happy Father's Day kay Zanjo. Sa isang hiwalay naman na post, finlex ni Zanjo si Rhea. Sabi niya, maswerte siya at ang kanilang paparating nilang baby sa kanya. Bago ito, matagal nang usap-usapang buntis na si Rhea. Sa kabila ng mga yan, matagal ding hindi nagkomento sina Rhea tungkol dito hanggang sa kanilang recent posts. Nitong March 23, birthday mismo ni Rhea nang ikasal sila ni Zanjo. Isa pang expecting parents, ang happy couple na sina Alodia Gosieng Fiao at Mr. na si Christopher Kimbo dahil parehong gamer ang kanilang anunsyo. Player 3 has joined the party. Last week lang, na-excite ang fans ng couple sa kanilang pa-teaser ng isang nagliliwanag na dragon egg. February last year lang nang ikasal sina Alodia at Christopher. And speaking of teaser, makahulugan ang latest post ni Derek sa Instagram tungkol sa kanyang excitement with his misis na si Ellen Adarna. Sabi pa niya sa caption, "Can't wait, Maria Ellen Adarna. Alam mo na, lol." Sagot lang dyan ni Ellen, "When are you coming home ba?" Ang comment naman ng ilan nilang fans, buntis na ba si Ellen? Wala pang kumpirmasyon tungkol dyan sina Ellen at Derek. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Punta naman tayo sa isa pang excited dad-to-be. Inanunsyo na kasi ni Superman actor Henry Cavill na siya yung magiging isa ng ring ama. Ibinahagi niya yan sa kanyang latest selfie sa Instagram na may baby crib sa background. Sinabi niya yan kasabay ng pagbati niya kahapon ng Happy Father's Day sa lahat ng dads sa mundo. Ang baby niyang yan ay anak niya sa kanyang Hollywood executive girlfriend na si Natalie Vescuso. 2021 lang nang kumpirmahin nila ang kanilang relasyon. Big buzz ngayon ang premiere ng much-awaited second season ng Game of Thrones prequel na House of the Dragon. Ang mga dapat abangan sa epic serye, ibinahagi pa mismo sa News 5 ng mga bida nitong sina Emma Darcy at Olivia Cook.
Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. We fight for our queen! I feel what I've begun. Team Black ka ba? The one true King Aegon! Or Team Green? Ito ang bukang bibig ng international audience sa highly rated new season ng inaabangang House of the Dragon na nag-premiere ngayong araw sa HBO Go. Pati nga ang Manila City Hall at Intramuros namili na ng panig. Kaloka! Siyempre, eksklusibo nating nakachikahan ang mga bida ng show sa pangunguna ni Emma D'Arcy as Rhaenyra Targaryen at ang naging BFF turned mortal enemy niya na si Olivia Cook, aka Alicent Hightower. Kung sa show tinutugis nila ang pamilya ng isa't isa, in real life, super close sila. 2022 pa huling umere ang season 1 ng House of the Dragon na ilang daang taon ang setting bago ang storya ng Game of Thrones. At aminado nga sina Emma at Olivia, pati sila, kinailangan na nga ng refresher course sa komplikadong storya bago ang second season. It's been a sort of long time in the making. It's been a lifetime. It's been a lifetime. We've been here a lifetime. Yeah. So it will be interesting to sort of finally release it into the world and jog our own memories as well, because what happened. I can't remember anything. No. Ngayong second season, magsisimula ang madugong salpukan ng mga dragon at mga sundalo ng Dragonstone at King's Landing para sa agawan sa The Iron Throne. For both sides, I think kind of grief and loss plays a really powerful role in the political designs. I mean, that's what's so thrilling about a drama that centers a kind of a ruling family. Certainly for Rhaenyra, I think grief is a machine, is like a motor behind the drama this year. And I think I don't know, words like vengeance maybe come up. Sa lupit na mga early review ng show bago pa ipalabas ang pilot episode ngayong araw, renewed na agad for season 3 ang House of the Dragon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, salpukan ng motorsiklo at bus sa Ilocos Sur sa pool sa CCTV, rider dead on the spot. Siyam sugatan sa pamamaril sa isang water park sa Detroit sa Amerika. At dalawang naglalakad sa gitna ng ulan sa China, tinamaan ng kidlat sa pool sa video. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inulan ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw, kabilang ang Cannon Road sa nagmistulang waterfalls. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Tensyonado ang mga motoristang ito nang dumaan sa Cannon Road paakyat ng Baguio City kanina. Nagmistulang waterfalls kasi ang kalsada sa lakas ng bumabagsak na tubig mula sa bundok dahil sa matinding ulan. Nagbaka sakali ang mga motorista kahit delikado. Nagkanda traffic sa lugar dahil sa insidente. Ramdam din sa Metro Manila ang matinding buhos ng ulan kanina, gaya sa bahaging ito ng Mandaluyong. Sa Dalandanan Street, Camarin, Caloocan, agad tumaas ang tubig dahil sa pag-apaw ng ilog. Hanggang bewang ang baha. Ang ilan, sinamantalang pagbuhos ng ulan para maligo, kasunod ang naramdamang init ng mga nakalipas na araw. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa Palawan,
Western Visayas, Negros Oriental at Zamboanga Peninsula. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin naman na may posibleng pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Ayon naman sa Pag-asa, wala pa silang namomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Tinamaan ng kidlat ang dalawang naglalakad sa harap ng train station sa Liaoning Province sa China. Ang aktwal na pagtama nasa pool sa video. Yan ang Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Umuulan at naglalakad ang dalawang nakapayong na yan sa labas ng train station sa Liaoning Province sa China. Nang biglang, tinamaan sila ng kidlat. Sa malapitang kuha, makikitang gumuhit ang kidlat diretso sa dalawang naglalakad. Bagsak sa kalsada ang mga biktima. Pareho silang hindi kaagad nakagalaw at nakabangon. To the rescue naman ang mga staff ng train station. Nadatnan nilang duguan ng isa. Habang walang malay ang kasamahan nito, isinugod sila sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Paalala naman ng mga eksperto, kapag nakakita ka ng taong nakidlatan, i-assess muna ang sitwasyon at huwag agad magmadaling lumapit dahil baka makuryente ka rin. Importante ring humingi ng tulong agad-agad dahil maaaring magkaroon ng internal problem ang taong tinamaan ng kidlat. Takpan din ng kumot o jacket ang biktima para mapanatili ang mainit na temperatura. Mainam ding alisin ang mga damit o alahas na suot na nakidlatan at banlawan ito ng malamig na tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi bababa sa 6 patay sa landslide sa Ecuador kahapon. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang malawakang landslide sa Baños City. Ilang araw na kasing nakakaranas ng malakas na pag-ulan ang lugar. Bukod sa mga nasawi, meron ding 19 na sugatan sa pagguho ng lupa. Nahanap naman ang 30 na unang iniulat na nawawala. Apektado ngayon ng matinding wildfire ang higit 12,000 ektaryang lupain sa California. Malapitan itong inaapula ng mga bombero. Sa ngayon, 2% pa lang ng sunog ang napula. Ayon sa kanilang fire department, sumiklab ang wildfire sa burol sa bahagi ng Gorman nitong Sabado. Dahil sa malakas na hangin, mabilis itong kumalat. Pinalikas na mga residente sa Gorman area at South Pyramid Lake. Wala pa namang naiulat na nasaktan. Sugatan ang 9 na individual, kabilang ang 2 bata sa pamamaril sa isang water park malapit sa Detroit, Michigan. Sa investigasyon, bumaba ang isang armadong lalaki sa kanyang sasakyan at bigla na lang nagpaputok ng baril ng nasa 30 beses nitong Sabado. Ilan sa mga biktima, mga batang edad 8 at 4 na taong gulang. Na-corner ng pulis ang suspect sa kalapit na bahay, kung saan binaril naman niya ang kanyang sarili at namatay. Hindi pa rin malinaw ang motibo sa pamamaril. Patay ang 15 pasahero matapos ang salpukan ng passenger at cargo train sa West Bengal, India. Sa videong yan, kitang umangat ang bagon ng pampaserong tren. Pareho namang nawala sa riles ang 2 sasakyan. Agad rumesponde ang mga otoridad at bukod sa mga nasawi, 30 pasahero rin ang sugatan. Base sa investigasyon, cargo train ang unang sumalpok. Nagdire-diretso raw kasi ito kahit may signal ng huminto. What's up mga kapatid? The drought is over. Pagkatapos mabigoan ng 4 na beses sa nakaraang PBA Finals, nakasungkit din ng championship ang Meralco Bolts. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Simula pa lang ng laban ay ipinakita agad ng Meralco Bolts ang pagkagutom nila sa kampyonato sa Game 6 ng Philippine Cup Finals kontra San Miguel Beermen. Lumamang agad sila ng 11 punto sa dulo ng first quarter. Pero pagdating ng second, nagsimulang bumawi ang Beermen. Pinangunahan sila ni Best Player of the Conference, June Mar Fajardo. 7 na lang ang lamang ng Bolts pagdating ng halftime. They go to Jumar inside, and that will be a foul on Raymond Almazan. The San Miguel Beermen will be asking for more than just a common foul. Simula dyan, dikit na ang laban. All of a sudden, we're all knotted up at 49 all. Sa fourth quarter, hindi pa rin bumitaw ang Beermen.
Sa huling 3 segundo ng laban, itinabla ni Junmar ang laro matapos ipasok ang 3. Junmar pulls up for 3. Oh, Junmar gets the biggest 3 of the day! Unbelievable! The man you least expect! Pero sa sumunod na possession, sumagot ng baseline jumper si Chris Newsome. Newsome with a shot, and Newsome scores! Newsome answers back! Hindi na nakascore ang San Miguel sa nalalabing oras. And Junmar doesn't get it, and Meralco win their first ever franchise title! Final score, 80-78. Matapos ang 5 finals appearances, may championship title na ang Meralco Bolts. Congratulations! Very happy for Meralco. Nauwi ni Newsome ang Finals MVP Award. It's the fruition of us believing in what we can do in our system and the coaching staff and each other. So, you know, there's a lot of love here on this team and with this group of guys and with this organization, and everybody's great people. So it's nice to see the success finally come their way. Hindi naman daw makapaniwala sina Meralco veteran Cliff Hodge at rookie Brandon Bates na sila na ang champions. With all the ups and downs we've had, but we just stuck together, we believed in each other. And man, this is a resilient bunch. I hope we can do it again, but man, to God be the glory. Thank you for all the blessings. Honestly, words can't describe it. I've lost my voice. I had the flu the past 2 weeks. Not 2 weeks, sorry, 2 games. Words cannot describe it. I was making coffee a year ago. Now I'm a champion. Honestly. Tila naging weakness ng Beermen ang Bolts ngayong conference. Silang nagbigay ng kaisa-isang talo ng SNB noong elimination round at ngayon nga ay pumigil sa back-to-back Sanang Conference Championship ng Beermen. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa volleyball, 8 sa top team sa mundo ang sasabak sa Week 3 ng Volleyball Nations League Men's Tournament sa Mall of Asia Arena simula bukas. Kasama dyan ang reigning Olympic champions France, number 3 in the world Japan, number 5 USA, pati ang Brazil, Germany, Canada, Netherlands at Iran. Nagpakita ng excitement para sa parating na linggo ang mga team captains at coaches ng mga kupunan sa press conference kanina. Ayon kay Team USA setter Micah Christensen, first time daw nila dito at nararamdaman nila agad ang suporta at pagmamahal ng mga Pinoy sa social media. Sabi naman ni Yuki Ishikawa ng Japan, excited na daw sila maglaro sa harap ng mga die-hard Filipino volleyball fans. At dahil ito ang huling volleyball tournament bago ang Paris Olympics, 5 slots doon ay ayon sa magiging FIVB World Ranking. Magsisimula bukas ang bakbakan, magtatapat ang Netherlands at Brazil ng 5 p.m. Susunod naman ang Canada versus Japan ng 8:30 ng gabi. Both games ay sa Moa Arena pero mapapanood live sa One Sports, One Sports Plus, sa Pilipinas Live app at RPTV. Okay ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, ang kwento at simpleng hiling ng isang dating OFW na ngayon nakikipaglaban sa cancer. Nation's girl group na BINI, napaalis si popstar Taylor Swift sa number 1 spot ng Daily Top Artist Chart ng Spotify PH. At K-pop idol na si Solar, sinorpresang Pinoy fan sa kanyang Pantropiko cover. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbalik Pilipinas ang isang OFW nang madiagnose siya na may cervical cancer. Pag-uwi niya, pamilya ang kanyang naging sandalan. Ang kanyang kwento at munting kahilingan, panoorin sa aking report. Bawat pagtayo, hingal. Bawat pag-upo, pagal. Ito raw ang araw-araw na pagdurusa ni Bing Navato, 50 taong gulang. Dating domestic helper si Bing sa Singapore. Matapos ang halos 30 taon,
napauwi siya ng Pilipinas dahil na-diagnose siyang may cervical cancer. Ngayon, 1 taon na niyang nilalabanan ang sakit. Dumating na ako sa point na sabi ko, ang dami-dami kong nararamdaman. Parang sabi ko, bala na. Ang inisip ko na lang, di naman nakakatakot mamatay. Everyday yan. Especially sa gabi, dumadating yan. Kaya nga lagi kong pinagdarasal. Huwag ngayon. Diba? Kasi ngayon lang ako umuwi. Ang tanging pinagkakaabalahan niya lang ngayon ay ang mga simpleng gawain sa bahay. At ang pagbabantay sa munti niyang tindahan. Mabuti na lang at nariyan ang mga kapatid ni Bing para mas lalong patatagin ang kanyang loob. Pero ang lahat ng lungkot na dulot ng sakit, sa pagsusulat niya lang daw ibinabaling. At bilang advocate ng mga OFW, sa pagsusulat niya rin na ilalahad ang pagsubok at kalagayan ng ating mga kababayan. Parang nasasaktan ako for them. So, sabi ko, paano ko masasabi maipaparating sa tao na ganito yung nararanasan ng mga domestic workers na to. Kasi doon ko na-express yung gusto kong malaman ng tao. Gusto kong maipaabot sa kanila. Pero sa kabila ng ginhawang dulot ng pagsusulat, hindi pa rin niya mabura ang paghihirap na dulot ng sakit. Dahil sa cancer, hindi siya pwedeng umupo ng matagal. Bukod dito, nangitim na rin ang mga braso ni Bing dahil sa kahoy lang ang sandigan ng kasalukuyan niyang sofa. Simpleng couch, yun yung magiging comfort ko eh. Ang dami kong pwedeng hilingin, isipin. Yun lang iniisip ko, magkaroon ako ng yung malambot na upuan para maging maayos naman yung pakiramdam ko. Para maibsan ang hirap na nararamdaman ni Bing, sagot na namin ang bagong sofa ng ating kapatid. Wow! Wow! Ang ganda talaga. Hindi ganito yung na-expect ko na yung hinihiling ko. Pero mas higit pa yung binigay. I'm very thankful. Talaga. Para sa mga taong may malubhang karamdaman, minsan ang ginhawa ay makakamtan sa hindi inaasahang paraan. Ang regalong ito ay simbolo ng muling pagkakaroon ng normal na buhay sa kabila ng matinding pagdurusa. Ang inyong kaagapay mula sa Frontline, Giga Manicad, News 5. Blooms, mag-ingay! Dahil ang ating Nation's Girl Group na BINI nag-number 1 spot na sa Daily Top Artist Chart ng Spotify Philippines. Naungusan lang naman nila ang global pop star na si Taylor Swift. Sila ang kauna-unahang Filipino act na napunta sa top spot ng nasabing music charts. Nitong buwan lang din nang umabot sa mahigit 6 na milyon ang kanilang monthly listeners sa Spotify. Sa ngayon, puspusan na ang paghanda ng BINI sa kanilang nalalapit na concert tour na BINIverse na unang aarangkada sa June 28 hanggang 30 sa New Frontier Theater sa QC. Congrats, BINI! And speaking of BINI, ang kanilang hit song na Pantropiko, napusuan at ginawan pa ng cover ng K-pop super idol mula sa grupong Mamamoo na si Solar. Pinerform ni Solar ang Pantropiko cover na yan sa kanyang Colors concert sa The Theater sa Soler kagabi. Sa husay ni Solar, napabilib niya ang kanyang Manila Young Suits. Well-applauded din kasi ang kanyang pagbigkas ng ilang salitang Pilipino sa kanta. Kwento naman ni Solar sa stage, nag-practice talaga siya ng maigi dahil maging siya nagustuhan ang kantang Pantropiko. At para naman po sa Blinks, si Blackpink member Jennie nasa TikTok na rin. Ngayong araw niya lang yan binuksan.
At wala pang magdamag, umabot na sa mahigit 600,000 ang kanyang followers. Wala pa naman siyang ina-upload na content sa kanyang TikTok. Sa ngayon, wala pa ulit nilalabas na music ang kanyang grupong Blackpink. Abala rin kasi sila sa kani-kanilang mga solo career. Last week nga lang nang mag-runway debut na rin si Jennie bilang isang ganap na ramp model. And that wraps up our daily dose of showbiz updates ngayong Monday. Sa ngalan po ni Kalad Karen, ako po si Maui David. Mga kapatid, iwawagayway ng mga pambato nating boksingero na sina Neshty Petesio at Carlo Paalam ang Philippine flag sa opening ceremony ng parating na 2024 Olympics. Kinonfirm mismo ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino ang balita at siguradong malaking karangalan nito sa parehong atleta. Second time na nila pareho sasabak sa Olympics at parehong nag-uwi ng silver medals noong Tokyo noong 2021. Dalawa sila sa 5 boxers na irepresentang bansa sa Paris. Balik basketball tayo, pumirma sa Suwon KT Sonic Boom si former Batang Gilas player Dalf Panopio at sasabak siya sa 2024-25 KBL season. Huling naglaro para sa Pilipinas si Panopio sa Batang Gilas noong 2019 FIBA Under-19 World Cup at naging kakampi sina Kai Soto at AJ Edu. Naglaro din siya para sa South Plains Junior College bago lumipat ng California State University Bakersfield kung saan nag-average siya ng 4 points, 1 rebound, and 1 assist per game. Papalitan niya si former Ateneo Blue Eagle Dave Ildefonso bilang Asian import ng Suwon. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, van at motorsiklo nagsalpukan sa Quezon Province, rider patay. At mga web-based system ng Maritime Industry Authority o Marina na cyber attack. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang rider na nakikipagkarera matapos sumalpok sa van sa Quezon Province. Habang sa Ilocos Sur, sa pool sa CCTV ang banggaan ng motor at bus kung saan nasawi rin ang rider. Yan at iba pang aksidente sa kalsada. Sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Sa kuha ng CCTV na ito sa Santo Domingo, Ilocos Sur kahapon, makikita ang pagdaan ng motorsiklong ito sa kahabaan ng National Highway. Maya-maya, bigla itong sinalpok ng papasalubong na bus. Sa lakas ng pagbangga, pumailalim ang motorsiklo sa bus habang tumilapon ng ilang metro ang rider. Isinugod sa ospital ang rider pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa driver ng bus, mayroon daw siyang iniwasan kaya siya napunta sa kabilang lane pero huli na makapagpreno. Duda naman dito ang mga pulis kaya patuloy pa ang kanilang investigasyon. Nagsampa na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang pamilya ng biktima laban sa driver ng bus. Wasak ang unahang bahagi ng van na ito matapos banggain ng isang motor sa Agdangan, Quezon kahapon. Patay sa salpukan ang rider na kalahok sa Motorcycle Endurance Challenge. Ayon sa mga pulis, papunta sa bayan ng Unisa na nakikipagkarerang rider. Pagdating sa kurbadang kalsada, nawala siya sa linya dahil sa bilis ng kanyang takbo. Saktong nakasalubong ng rider ang van at tuluyang nagkasalpukan ng dalawa. Isinugod sa ospital ang rider pero binawian din ng buhay kalaunan. Nakipag-areglo ng driver ng van at mga kaanak ng rider. Dead on the spot ang rider na ito matapos salpukin ng pampaserong bus sa Libmanan, Camarines Sur noong Biyernes. Base sa investigasyon, nag-overtake ang bus sa kabilang linya para lampasan ng isang sasakyan. Tiyempong nakasalubong ng bus ang motor hanggang sa tuluyang magsalpukan ng dalawa. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang motor at tumilapon ng rider. Nakakulong na ang driver ng bus at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dead on the spot ang isang tauhan ng barangay sa Cebu City matapos barilin sa ulo sa harap ng isang karinderya. Nasa Frontline ang balitang yan si John Aroa.
Nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang lalaking ito sa harap ng isang karinderya sa barangay Mambaling sa Cebu City pasado 1:00 ng hapon kanina. Ang 44 anyos na biktima, admin staff daw ng barangay Mambaling. Sa imbestigasyon ng mga pulis, binaril ng malapitan ng isang lalaki ang biktima habang kumakain. Certain suspect na naka long sleeve brown, naka cap na black, then naka mask, biglang tumirap sa tulpuran niya. According sa mga witnesses natin, naglalakad lang yung suspect. Tama ng bala sa ulo ang dahilan ng pagkasawi ng biktima. Ayon sa may-ari ng karinderya kung saan pinatay ang biktima, isang putok ng baril ang kanilang narinig. Pinaliwala lang namin. Pagputok ng isa, akala ko gulong ng e-bike ang sumabog. Pero nung may sumigaw sa labas, pagtingin ko, nakahandusan na siya. Hindi naman makapaniwala ang asawa ng biktima sa nangyari. Pati mga katrabaho ng biktima laking gulat sa kanyang sinapit. Wala silang maisip kung sino ang posibleng suspect sa pamamaril. Mabuting tao yan, komedyante rin. Nagtaka kami bakit nangyari yan sa kanya. Ang bait niya sa amin. Wala siyang problema. Masipag na tao yan. Nagde-deliver pa nga yan ng pagkain. Delivery rider siya. Tinitingnan na rin ng mga pulis ang kuha ng CCTV malapit sa crime scene. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5. Nabiktima na rin ng cyber attack ang Maritime Industry Authority o Marina. 4 na beses daw hinak at nakompromiso ang web-based systems nila kahapon. Agad kumilos ang kanilang mga opisyal at empleyado para sa proteksyon ng mga system. Nakikipagtulungan na ang Marina sa Department of Information and Communications Technology para maayos sa mga naapektuang system at malawan ang lawak ng data breach. Nibisga na rin ang pangahak. Susunod, Philippine Coast Guard nag-deploy ng barko sa Baho de Masinloc para magpatrolya sa gitna ng pagpapatupad ng anti-trespassing policy ng China. Artificial intelligence sa Japan, ginagamit na ring pan-detect ng sakit ng pusa. At ang ilang hanep na inuman session, tampok sa Kwentos ang Minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa rin ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi muna pumalaot ang mga mangingisda sa Zambales dahil sa banta ng China na i-detain ang mga anti-trespasser sa South China Sea. Bilang tugon dyan, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc para bantayan ang mga Pinoy na mangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Tumigil na muna sa pangingisda ang daan-daang residente sa 11 coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Dahil yan sa panguhuli ng China sa mga umano'y trespasser sa South China Sea. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Zambalenyong mangingisda na si Noli de los Santos, nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong Biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan umano ng China Coast Guard vessel. Takot talaga kami. Imbis na papunta po kami ng 90 miles o 100 miles. Hindi po kami tumuloy kasi may pubiyan na po kami na nakita namin China vessel na paligid-iligid sa amin. Tigil din sa pangingisda ang kapatid ni Noli na si Nick dahil sa takot sa banta ng China. Panawagan niya, tulungan sana sila dahil apektado na ang kanilang kabuhayan. Gutom talaga, lalo-lalo na sa aming mga nagpapaaral pa ng mga anak. Talagang gutom. Pinaiiwas muna ng Masinloc LGU ang mga mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo lalo na sa Panatag Shoal. Paliwanag ni Masinloc Mayor Arsenia Lim, prioridad nila ang kaligtasan ng mga mangingisda. Kung papalaot man daw sila, nakikiusap si Lim na makipag-ugnayan ng mga mangingisda sa Philippine Coast Guard para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Hindi po namin sila pinagbabawalan, basta ang sabi lagi ng local government unit din ng Masinloc
ay huwag silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na walang sagaban. Nagpadala na ng mga barko ang PCG sa Panatag Shoal para masiguro ang seguridad ng mga mangingisda doon. Napansin daw ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay ng China Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc. Kinundi na naman ni Senator Francis Tolentino ang panibagong insidente ng banggaan ng barko ng China at Pilipinas sa Ayungin sa gitna yan ng resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Sa pamimigay ng ayuda ng senador sa mga mangingisda sa Zambales, tinawag ni Tolentino na malaking paglabag ang pagharang sa mga supply sa international humanitarian law. Dahil yung hindi pagbibigay ng pagkain sa Philippine Navy is a form of food starvation. Bawal po yun. Bawal yung hadlangan yung pagdadala ng pagkain. Himok naman ni Tolentino ang gobyerno na iakyat sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS ang panibagong insidente ng banggaan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Arestadong 5 Chinese at 1 Pinoy na sangkot sa pamamaril sa 2 Chinese sa Parañaque noong Sabado. Sa CCTV footage sa isang kondominium, kita pang naglalakad ang 6 na sospek sa hallway matapos umanong pamamaril. Matapos niyan ay nahuli sa magkakaiwalay na lugar ang mga sospek. May nahuli sa Parañaque, Pasay at Pampanga. Nakumpiska rin ang mga baril at bala sa isa sa mga sospek. Nananatili naman sa ospital ang 2 biktimang Chinese. Ayon sa mga pulis, binaril ang mga biktima dahil sa hindi nabayarang utang. Paglilinaw ng Parañaque Police, walang kinalaman sa pogo ang nangyaring pamamaril. Personal na atraso raw ang dahilan ng krimen dahil sa utang na ginamit umano sa kasino. Na-inquest na mga sospek sa kasong illegal possession of firearms at frustrated murder. Tinutugis naman ang ilan pang kasabwat sa krimen. Kabilang na ang isang Chinese mastermind at 2 Pinoy na driver at bodyguard. Sa mga fur parents sa Japan, hindi na nila kailangang magpabalik-balik sa vet kung moody ang kanilang alagang pusa. Gamit lang kasi ang Artificial Intelligence o AI, kaya nang ma-detect kung may sakit ba si Muning. Ang kailangan lang, picture ng alaga. Ang Frontline News Abroad sa report ni Brian Basa. Pusa nyo ba'y laging mukhang galit o kapansin-pansin na medyo lagi na silang malungkot? Hindi nyo na ba matansya kung anong mood nila? Yan ang problema ng fur parents na may alagang pusa. Kadalasan, hindi nila alam kung anong gusto ni baby. Pero alam nyo ba na kahit mukha silang nonchalant o walang pake, meron daw 276 facial expressions ang mga pusa. Sa kanilang itsura rin malalaman kung may iniinda silang sakit sa katawan. Kaya sa Japan, gamit ang 6,000 pictures ng iba't ibang pusa at sa tulong ng artificial intelligence, nakagawa sila ng smartphone application na kayang mag-detect kung may sakit ba ang inyong alaga. Ang app na yan, tinawag na CatsMe. Gawa ito ng mga developer at veterinaryo mula sa Nihon University. Ang fur mom na ito, araw-araw pinipicturan ang kanyang 14-year-old na pusang si Chi gamit ang nasabing app. Ginagamit din daw niya ito para malaman kung kailangan na nilang pumunta sa vet. Isang picture lang kasi mula sa app, lalabas na ang health statistics ng pusa at kung in pain ba ang fur baby. Bukod sa tipid, accessible daw ang application. Ayon pa sa developer, 95% ang accuracy level ng CatsMe. We rated cats' facial expressions that showed pain. The AI can determine how much the cat's current facial expression coincides with the rated faces. Patuloy pa nila ngayong nilalawakan ang database ng mga expression ng mga pusa para mas tumaas pa ang accuracy level. Mula 2023, 230,000 na ang users ng CatsMe. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kulit to the max na naman online ang ilan nating kapatid ngayong Lunes. Tag-ulan na pero may ilang pang humahabol sa mga hanep na outing. Yung iba, may mga kamanghamanghang inuman session. Ang ilan naman, may mga binibidang trabahong out of this world. Yan at iba pang tampok sa Kwentos ng Minuto ni Mark Logan. Excited kang magbakasyon pero naisip mo, may summer class ka pala?
Dalawang bagay na nagagawang nakaupo. Una, kaka-cellphone mo yan. Kaya yan letter C na ang katawan. Ganito daw ang itsura ng lumaklak ng free taste ng alak. Yung nagkayayaan, buti na lang, malamig pang pinaglagyan ng bangus. Eto pa, nagkayayaan uli kapag daw inabot ng umaga ang inuman, monay na ang pinupulutan. Ay salamat, sarap magtampisaw sa dagat. Yung mga parcel for delivery, andito na po para sa umorder in advance dyan ha. Naku, hala, bumangga yung van. Ay, buti na lang, nakaiwas yung bata. Ay, natuloy din ang outing. Magandang napiling location ha. Nagbabalita mula sa frontline. Eto nga pala. Hiring. Male. Sweldo, 5K a day. Tagahihip ng gulong. Mark Logan, News 5. Hirap doon. Di ba pag na-flat yung gulong mo, di ba blow mo yung gulong? Hindi kaya siya yung lumobok dahil hirap na hirap na. Hindi kaya mautot yung kakabuglo. Pasintabi po sa mga naghapunan. Hello! Welcome to Frontline. Maraming salamat. From morning till night, nandito po tayo. Tapos bukas ulit. Bukas po ulit. Good morning kapatid naman. At 9 a.m. Papromote na rin. 9 a.m. to 10:15 a.m. Mondays to Fridays. I'm so happy to be here. Okay naman. Happy ka naman. Napakasaya. Thank you so much, Frontline Pilipinas. And of course, to the News 5 management and team. Maraming Miss Universe. Diba? Oy, pwede na kasi yung mga mommy sumali. So, malay nyo. At pwede na yung height ko diba? So, just in case. May ganun pala pangarap. Kino-consider mo nga? Pag-iisipan ko pa po. May consideration. Congrats muna ako. Congratulations muna sa'yo. Sa iyong gold button. Talaga. Dahil nag-ibig ka. Hindi dumating na yung ginto. Yung gento. Dumating na yung gento. Sige nga. Pag 2 million na may halo-halo na. Pag 2 million na. Ang tagal. Matagal pa yun ha. Matagal na tsaga pa yan. Yung pare sasabi ko, willing to wait. Willing to wait. Tama. Thank you ha. Thank you sa mga bati nyo. Thank you. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.